para talakayin ang paglalagay ng floating barriers ng China sa Bajo de Masinloc at pagkakalbo ng mga bahura sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Makapanayan po natin si Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro. Magandang umaga po, Secretary. Si Maris po ito. Good morning, Maris. Yes. Secretary, kasunod nga po ng mga insidente sa Bajo de Masinloc at yung pagkawala ng mga coral reef, sasama na po ba o kakailanganin na po bang sumama ng Philippine Navy sa pagpapatrol ng Philippine Coast Guard at BFAR sa ating teritoryo sa West Philippine Sea, Secretary? Hindi. Operations ng Coast Guard ay supisyente pa naman sa tingin namin na i-assert ang ating sovereign rights dyan sa area na yan. Lalo na dahil fishermen at fisherfolk ang naapektuhan. So wala pa naman request sa amin na ibago ang existing arrangements. Ito po ay kahit may mga Chinese militia rin na nagbabantay, umaaligid doon sa area, hindi kailangan tapatan ng Philippine Navy o ng, kung kinakailangan armed forces. Mag-usap kami sa National Security Council at yan ay tatalakayin namin. Wala akong authority na magsabi kung kailangan o hindi. National Security Council at ang Presidente lamang ang merong kapangyarihan na magsabi. We understand that, Secretary, pero hindi na po kasi bago itong mga ganitong insidente at lalo pa po pang naging agresibo yung China sa pangaras nila sa ating Coast Guard at mga mangingisda. Nakita naman po natin recently yung mga videos. Ano po ang gagawin ng Department of National Defense para maprotektahan po yung karapatan ng ating bansa sa West Philippine Sea in coordination with the NSC? Well, katulad, ang role namin talaga ay magkaroon ng credible deterrent force, Kaya pinagmamabilis namin ang aming pagdadagdag ang aming kakayahan upang mag-deter ng anumang territorial incursions at illegal activities sa West Philippine Sea. At hindi lang sa West Philippine Sea, sa iba't ibang parte ng ating karagatan. Yan ang role ng Department of National Defense. And how exactly do we plan to do this, Secretary? Yung pag-deter? Nakita naman natin yung ating pinapresent sa Congress na capability upgrades at modernization at pag-aalyansa sa ibang mga bansa para sa ganon, ipag-igting ang rules-based international order at international law. Dahil itong ginagawa ng China ay violation ng international law. Secretary, dahil patuloy nga po yung mga agresibong aksyon ng China, magdaragdag pa po ba ng EDCA sites ng Pilipinas at Amerika? Wala pang napag-usapan na ganon. Pero Philippine bases, definitely magdadagdag tayo. May areas na po ba, kung sakasakali? Sa Philippine bases? Yes po. Dinedetermine yan ngayon, pero ang instruction ko sa ating armed forces, planuhin sa mga kaduluduluhan ng ating archipelagic baselines as much as possible. At ito'y magiging joint Coast Guard, Philippine Navy or Philippine Air Force at civilian sites. Kasi kinakailangan natin protektahan ang ating baselines. How soon are we expecting this to happen, Secretary? Yung groundwork, kailangan maumpisahan by next year na yan. Yung groundwork, yung pagplano ngayon, yung groundwork. Kasi siyempre, kukuha tayo ng lupa, isisiguraduhin natin na yung lupa ay sapat or akma sa ating purpose, tapos aayusin natin ang mga papeles at titulo nito para sustainable, At tuloy-tuloy na ang infrastructure development pagkatapos nun. Secretary, sa iba pong usapin, plano nyo rin daw pong i-revise yung AFP Reserve Program. Kasama po ba rito yung ROTC, Secretary? Hindi kasama yung ROTC, pero dapat mag-fusion yung ROTC sa aming mga plano, na i-revise. Dahil lalabas siguro next year ang ating strategic plan na bago, baka ang kasalukuyang reserve force structure ay hindi akma sa makabago at mas technological na kinakailangan natin upang magkaroon ng credible deterrence at ng reserve force. Secretary, alright, go ahead. Yung pangalawa, yung importante sa ROTC, ito yung may special skills dahil sila yung mga
college degree majors ng specific na mga pinag-aralan. Yan ang kailangan namin dito sa Armed Forces, sa Department of National Defense at sa Armed Forces para mapalawak ang aming kakayahan. Parte po ba ng magiging training nila yung pagsama-sama sa mga patrol missions sa mga disputed territories? Nasa sa mga ano na yan, nasa AFP na yan kung sama-sama. Basta ang akin, makalap natin yung special, lalo na technical skills na meron sila para ma-complement ang ating armed forces. Secretary, sa usapin naman po ng peace talks, matutuloy na po ba ang peace talks ng pamahalaan sa CPP, NPA, NDF sa ilalim ng Administrasyong Marcos? Wala ako nababalitaan. At ako'y tulad ng aking sinasabi, merong amnesty na lalabas. Tulad ng nasabi ng ating Pangulo doon sa SONA, yan ang iniintay natin. Secretary, maraming pong salamat sa impormasyong binigay niyo po sa amin at sa panahon pong binigay niyo po sa amin ngayong pong umaga. Thank you, Maris. Thank you. Muli po mga kapuso, si Secretary Gibo Teodoro ng Department of National Defense. Magandang umaga po sa inyo, Secretary. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.